Good morning sa umaga mga sirs. Welcome na naman po sa isa pang episode ng Kwentong Berto. So gusto niyo po mag-start ng motovlogging channel. Siyempre, kailangan mo ng gamit para mapag-motovlog, di ba? Kailangan mo yung mga camera, microphone, yun yung mga importanteng accessories nyo. So, ito lang po ang ma-advise ko sa bilang beginner motovlogger din. Siyempre, ang pinakailangan mo, yung video, yung action cam. So, anong bibili mong action cam? Marami dyan, hindi mo kilala yung maraming mga GoPro, yung mga DJI, yung mga SJ cam, maraming brand dyan. Pero mas pinili ko tong GoPro kasi kilala na yung brand. Ito lang yung pinakamalaking investment ko sa pag-motovlog, yung action cam. So ang pinili ko is yung GoPro Hero 10. As you know, sa panahong ito, ang GoPro Hero 12 ang latest. Pero mas pinili ko yung GoPro Hero 10. Bakit nga ba Hero 10? Well, hindi ko naman kailangan talaga ng super specs talaga, na sobrang pro talaga. Pero sa nakita kong specs ng GoPro is kaya niya mag 4K, sakto lang yung battery life niya, maganda. Kaya sakto lang yung malaking storage capacity niya na 512 gigs ang kaya niyang SD card. Given na dapat maganda SD card mo, dapat original. So, ang ininvestan ko talaga dito is yung GoPro Hero 10, SD card, adapter para sa mic, and yung microphone. Oops, I forgot. Pati yung chin mount na ilalagay mo sa helmet mo. Yan yung basic na kailangan mo. Oh my God, look at this. What happened? Okay, balik po tayo. So, ipopost ko sa comment section yung links ng pinagbibilang ko ng gamit ko. So, GoPro Hero 10. Bakit nga ba GoPro Hero 10? Ba't di na ako nag-12? Actually, sa GoPro Hero 10, di ba parang may bundle dyan na kumpleto yung mga accessories. Pero hindi ko na kinuha yon. Mas kinuha ko yung basic lang. Yung as in yung camera lang. Tsaka yung cables and yung basic na ano lang. Hindi ko na hinangad yung talagang lahat ng accessories kasama kasi di ko naman kailangan yun eh. Ang pinimportante dyan yung camera talaga. Ilalagay ko rin sa description kung saan ko binili yung GoPro ko. Legit seller to, sa Shopee lang. Mostly Shopee lang din yung mga pinagbilang ko ng accessories and yung camera. So hindi mo naman kailangan pumunta sa mga official stores para bumili ng camera, ng GoPro, mga accessories. Kahit sa Shopee pwede na. Matagal nga lang delivery. and yung risk na hindi mo matetest yung electronics. So ito sinugal ko rin to eh, kasi hindi ko rin matetest lahat yung microphone, yung adapters na yan, lalo na yung GoPro hindi ko matetest din kasi online lang eh. Pero babasahin mo lang talaga yung mga reviews kung talagang good seller yung seller, legit yung binibenta niya. So happy ako, legit yung nabili kong GoPro. So yan yung kailangan mo para mag-start ng motovlogging. Siyempre hindi mo wala, kailangan meron kang lakas ng loob. Lakas ng loob magsalita, lakas ng loob na gawin to, lakas ng loob na magsasalita-salita ka mag-isa, kinakwento mo yung istorya mo like yung ginagawa ko. Pero hindi ko kiniklaim na pro na ako sa ginagawa ko. Nag-start pa rin ako talaga. Marami ko pa rin kailangan kainin bigas. Kailangan isahin ko muna para maging kanin, para makain. So tips pa rin na pwede ko ibigay is manood ka rin ng ibang motovloggers. Check nyo kung anong mga ino-offer nila topics, kung anong ginagawa nila doon sa videos nila, paano sila mag-video editing. Video editing, wala, gamit ko lang talaga cellphone lang, tsaka CapCut.
Yun lang yung ginagamit ko pang video editing. Kasi hindi na rin kaya ng laptop ko yung 4K resolution eh. O nga pala, 4K resolution pala ang ginagamit ko pang record lagi ng video. Although hindi mo naman kailangan, kasi most of the audience na manunod sa sa videos mo ay cellphone lang gamit. So 1080 okay na yun. Pero syempre gusto ko rin makapag-produce ng high quality videos. So if ever na may gusto manood sa TV, malalaking TV, ayan, maganda, sarap na naka 4K sa TV, di ba? So sineset ko lagi ito ng 4K at 24 frames per second. Bakit nga ba 24 frames per second? I don't know. Yung lagi ginagamit ng mga motovloggers eh. Sabi daw nila, magandang settings daw yun. Ang alam ko lang is kapag nag 60 frames per second ka, is yun yung maganda yung pang slow motion. Pero bihira lang naman ako mag slow motion eh. So di ko kailangan. If ever na mag-decide ako mag video ng slow motion, doon ako maglalagay ng 60 frames per second. Pero sa ngayon, ang advice nila is yung 24 frames per second lang. Pwede na. At the same time, hindi masyado malaki yung kakainin ng storage. Nga pala, nagdagdag pala ako ng isa pang accessories. Yan yung ND16 filter. So ang ginagawa nun is parang naka-shades yung lens mo. Kasi changeable lens naman yung sa GoPro eh. Yan nagbibigay ng mas bluer yung skies. Mas maganda yung kulay. Pag maganda yung sikat ng araw, ayan, maganda yung naging effect ng ND filter. Yung ND16 lang gamit ko, hindi masyado madilim. Meron din yung ND32 eh, pero tingin ko hindi ko naman kailangan yan. So ND16 lang yung binili ko. Ilagay ko lang din sa description yun kung saan ko binili. One day siguro gagawa ko ng video para pakita ko sa inyo kung ano yung gamit kong gears. Comment lang po kayo kung gusto nyo makita yung actual kung ano yung tsura ng mga ginagamit ko. O siya mga sirs, pasensya na, maiksi lang yung video ko ngayon. Sa susunod na episode na lang po tayo bawi. Kung nag-enjoy po kayo sa video ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Basta tandaan nyo, sharing is caring. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.